2012 pa pumatok ang fitness craze na ito. Pero hanggang ngayon, going strong pa rin. Dumarami ang mga naeengganyo. Kabilang na po ako. Let's Zumba! Pagpatak ng alas 12 ng tanghali, dito sa GMA. Ang ilan sa mga empleyado ng News and Public Affairs, imbes na sa cafeteria o kantin ang tungo, sa dance studio para mag-Zumba. Kasama na po ako. Thrice a week kami nagzuzumba dito sa GMA, organized ng GMA News and Public Affairs. Simple ang steps ng Zumba. Madaling sundan at sabayan kahit ang mga parehong kaliwa ang paa. July 2013 nung simulan ang Zumba Club dito sa GMA. Mula sa pasampu-sampo, ngayon hindi na bababa sa 20 ang aming mga miyembro. Ang aming dance instructor, si Madel Enriquez Paltuob, dating miyembro ng Philippine All-Stars. Sa Florida sa Amerika siya nag-training at kumuha ng lisensya para makapagturo ng Zumba dito sa Pilipinas. Talagang sumabak ako mag-isa eh. Dahil nung panahon na yon, wala pang opportunity dito sa Pilipinas. Pagka gusto mo maging Zumba instructor, kailangan mo lumipad sa ibang bansa. So nung napunta po yung opportunity na yon sa akin na pwede ko ako makalipad sa ibang bansa at makakuha po ng license for Zumba, kinuha ko na po yun. Pati ang kapatid ni Madel na si Christy, Zumba instructor din. Halos buong pamilya nila, Zumba ang pinagkakaabalahan. I never thought I would have friends in different parts of the world. Kaya sobrang parang grateful din ako sa Zumba kasi it expanded my network, my friendships. Nitong 2011, sinimula ng kanilang pamilya ang first open training ng Zumba sa Pilipinas. Ang mister ni Madel na si Prince Paltuob, ang kaisa-isang ZES o Zumba Education Specialist sa Pilipinas at isa sa tatatlo sa buong Asya. Ang ZES ang itinuturing na pinakamataas na level sa pagtuturo ng Zumba. Well, to be a Zumba education specialist, sobrang blessed ako. Kasi parang, yun, I'm giving the opportunity to give opportunities to people. Bukas sa lahat ng empleyado at talent ng aming departamento ang aming Zumba class. Mula kay reporter Mariz Umali, Sumali ako sa Zumba kasi syempre number one exercise, kailangan sa ganitong klase ng trabaho natin na puro stress. It's my way also to unwind dahil nag-enjoy ako sa Zumba and I love dancing. ang aming pinakabagong recruit, si Ali Zoto. Sarap. Nakaka-energize when you're working with your colleagues. Saka yung you feel good because you do it on a lunch break. So instead of input, nag-output kami, di ba? Hanggang sa aming mga makeup artist, si Ara. At ang pinaka-senior sa kanila, si Aling Norma, 82 years old. Masarap ang feeling. Pinawisan ako ng mga gusto. Yun lang gusto kong pawisan eh. Tsaka yung mga buto ko para... Isa sa mga reasons kaya nagkaroon ng ganito para pantanggal ng stress. Sa panahon ngayon, marami na rin nagkakasakit. So, maganda na may exercise. 1990s nung simula ng Colombian-American choreographer na si Beto Perez ang Zumba. Pinaghalong ehersisyo at sayaw. Mabilis itong pumatok sa buong mundo. Taong
2012 nung nagsimula itong maging fitness craze sa Pilipinas. Marami ang naengganyo, pati na si Health Assistant Secretary Eric Tayag, na Zumba ang ginamit para ikampanya ang mga programang pangkalusugan ng Department of Health. At nito lamang Marso 1 sa isang mall sa Taguig, idinaos ang isa sa pinakamalaking Zumba party sa Pilipinas. Tampok sa event na ito si Melissa Cheese, ang isa sa pinakasikat na international Zumba instructors na siya ring nasa isa sa mga Zumba video routine. Nakakamangha ang husay niya at nakapagtatakang kahit mahirap ang kanyang steps, parang hindi siya pinapawisan. First of all, why Zumba? I love it. I get to dance every day and be around people and connect and hear their stories and what they go through and why they do Zumba. And for me, that's the only reason. When Beto and you guys started this, did you realize that Zumba's gonna be this big? I started with them back in its pioneering days in like 1999. So to watch the company grow, it's been an incredible, amazing ride. You know, after a Zumba fitness class, everybody comes up to me, you know, I don't need to take diabetes medication. I lost this much weight. I'm able to tie my shoes again. I'm able to be independent again. I have my life back, and it's surreal for me. Bata, matanda, mataba, payat, lahat nagsama-sama. Sa Zumba, pantay-pantay. At bawal ang mga shy. Discover or unleash your inner diva, ika nga. Sumali rin ang mga kilalang personalidad at artista. Usually 1 hour lang yung Zumba namin sa opisina, pero dito, surprisingly, nakatagal kami ng 2 hours. Nakakatuwa, iba yung energy pag marami yung participants. Para siya talagang party. Parang hindi ako napagod, na-carried away ako kay Melissa. Lakas ang energy niya, and it's important for instructors to have really high energy kasi sila yung source. It's fun. It's contagious, yung energy. Nakakapagod, pero after that, sobrang saya. Ang sarap na feeling. I have goosebumps because you walk on stage and everybody just goes crazy. You can feel the energy. So I'm really lucky I got to be here in the Philippines. Pero ang Zumba, hindi lang pang mall. Pwede rin sa palengke ng San Juan, Batangas. Pagpatak ng alas 7:30 ng umaga. It's Zumba time! Isa-isa nang pinuntahan ni Marivic ang kanyang mga amiga. Oras na para sa kanilang Zumbalengke. Kaya dito namin napili sa palengke, mas malapit sa aming pwesto. Pag kailangan kami ng tendera at ng aming mga buyer, tatawagan lang kami dito, bababa lang kami. Karamihan daw sa kanilang mga tindera, simula nung nagkaanak, medyo napabayaan na ang pangangatawan. Solusyon, Zumba sa halagang 50 pesos lang kada session. Ang ilan pumorma. Pero ang iba, come as you are. Ang importante, makahataw. Stretching pa lang, pawisan na sila. Pati ang mga may edad, nakisabay. Matapos magpaaraw, water break. Ay, okay naman. Maganda naman sa katawan. Nakakapagod talaga, pero kailangan
para ma-diet din, para sumexy. At saka sila pumasok sa palengke. Bigay na bigay sa loob ng 1.5 oras. Kaya tagaktak ang kanilang pawis. Wala, nakaka-relax talaga. Tanggal stress. Ang tinderang si Neneth, malimit daw mataas ang blood pressure. Kaya hinikayat siya ng kanyang mister na mag-zumba. Sa loob ng 2 buwan, nabawasan ang kanyang timbang ng 8 pounds. Malaking bagay sa katawan. Magaan ngayon yung katawan ko, magaan kumilos. Hindi nung kada lakad ko ako'y hapo. Kaunting ibuko ako talaga'y hapo eh. Ngayon ay hindi na. Nagagawa ko na yun ngayon yung dati kong hindi nagagawa. Tuwan-tuwa ako. Yung namin na sexy na ako nakakatabi sa gabi. Basta gusto ko maging healthy yung katawan ng asawa ko. Hindi ko na hinahanap yung maging sexy talaga siya. Gusto ko maging healthy lang. Sa aming pagbabalik, merong makikisabay sa Zumba Lengke. At tsak, kikiligin ang mga tindera. Abangan! Sa dami ng mga naeenganyong mag-Zumba, hindi na lang ito sa mga gym at dance studio ginagawa. Pati na sa palengke. Sa pamilihang bayan ng San Juan sa Batangas. Zumba Lengke. At sa araw na ito, may makikizumba sa kanila. Ang Japanese model na si Fabio Ide. Hello mga kapuso, ako po si Fabio Ide at nandito ako sa San Juan, Batangas para mag-zumba. Ako po si Fabio, first time I will try to dance the zumba. So please, tuturo mo ako para magaling ako. Okay? Kinabog si Fabio, kaya nagpaturo muna sa choreographer na si Theo. And 1, 2, 3, 4, and 5, 6, and 7, wow, and 8. and 8. Ayan, isa ba? Wow! So, excited na ako. Makikita tayo anong mangyayari. Let's go. Follow me. Nung siya'y ready, sumabak na. Hello? Oh, prepare sila. Medyo natakot na ako, pero I came here, so let's do this. Kilig na kilig ang mga tindera. Ang saya-saya dito. We haven't even started. Starstruck sa ating hunk. Ako, first time to try mag-zumba dito sa San Juan, Batangas. Gusto kong bumalik dito para mas magaling ako pag may time. Promise, I will come back. I'll come back here. Tsaka ang ganda talaga yung mga babae dito. Ganon! Ang saya! Masaya ang buhay dito talaga. Na surprise, hindi namin alam na siya ang dadating. So, kalog. Inayin siya sa pagsusumba. Ay, happy! Enjoy na enjoy at saka willing siya, ang galing niya. Hindi na bago ang Zumba dahil marami na ngayong bagong usong fitness regimen. Pero in pa rin ito dahil simple, hindi magastos at higit sa lahat, ito ang ehersisyong parang party. Mula Abra hanggang Pampanga at Albay, may binalot na sarap. Mga putahing para mas maging malinamnam, kinailangang itago muna bago tayo masorpresa. Isa sa ipinagmamalaking putahe ng mga taga-Sorsogon, ang kinagang. Ang
pagluluto nito, minana pa ni Aling Annabel sa kanyang mga magulang. Ang sikreto raw ng kanyang masarap na kinagang, ang pambalot nitong dahon ng hagikik, halamang ligaw na marami sa Sorsogon na may malalapad na dahon. Mabango siya. Masarap talaga pag binabalot ng ganito. Para mas lumasa raw ang pangunahing sangkap ng kinagang na pukot o crawfish, kailangan itong ibalot sa dahon ng hagikik. Matapos balatan at ihiwalay ang ulo ng pukot, dinikdik ang ulo nito at saka piniga para makuha ang katas. Didikdikin ko to para kunin ko ang katas nito. Para sumarap. Lagay dito. Inihalo sa ginadgad na nyog. Inilagay ang bawang, sibuyas, asin, paminta, pampalasa, binalatang pukot at dahon ng erba buena o mint. Ibinalot sa dahon ng hagikik. Pinakuluan hanggang maluto. Tingnan ko na. O sige, luto na to. Kapag natikman, talaga raw mapapahagikik ka sa sarap. Malinamnam. Tsaka yung aroma ng dahon, lasang-lasa. Sinasabing nagsimula ang paggamit ng dahon sa pagluluto sa mga mandaragat noon. Ginagamit nila ang dahon ng nyog para lutuin ang kanilang kanin tuwing naglalayag. Sa pamagitan din ng pagbabalot ng mga ulam, naiiwasang dapuan ang mga ito ng insekto at mas matagal mapanis. Sa probinsya ng Albay, sa bayan ng Kamalig, ang pambato nilang binalot na putahe, ang pikadilyo sa dahon ng kulis maloko. Mas masarap daw ang kulis maloko kapag mura. Masarap kasi malambot pa. Tapos hindi pa siya masyadong makapal. Madalas daw nila itong pamalit sa pechay at repolyo. Kahit kanunuan namin, ito ang ginagamit. Kasi isa ito sa pinakamasarap na dahon ng Bicol. Kung walang pechay, walang ibang vegetable, ito talaga ang ginagamit. Ibinabad muna ang tilapia sa bawang asin, suka. Para sa palaman ng isda, pinaghalo ang luya, paminta, bawang, kamatis, sibuyas, at saka ibinalot sa dahon ng kulis maloko. Pinakuluan ang tanglad, sili, mga rekado, at katas ng nyog. Wow! Siram! Yung dahon, kalasan niya yung gabi na may konting asim, tapos may konting ring alat. Ang anak ni Aling Rose na si Jang, ginagawang lumpia wrapper ang kulis maloko. Nag-isip kami kung paano siya ma-innovate or magawa ng ibang recipe maliban dun sa picadillo. Ang unang gagawin natin ay handa natin yung pang-filling natin sa dahon ng kulis maloko. Tinimplahan ang sahog na hipon ng kalamansi, asin at paminta. Ngayon, pwede na natin balutin ang mga ingredients natin sa kulis maloko. Inilagay sa dahon ang hiniwang karne ng baboy, siling pula, hipon, siling haba, carrots, celery at pili nuts. Inirolyo. Isinawsaw sa itlog, harina, breadcrumbs at saka iprinito. Para naman sa sausawan nitong pili sauce, nagluto ng suka, asin, paminta, hinalo ang dinurog na pili, sili, tinunaw na harina, niluto hanggang lumapot. Ito na po ang ating lumpia sa dahon ng kulis maloko. Yung dahon, crunchy siya. May anghang, konti. Tapos, malinamnam yung dahon. Pero kung si Aching Lilian ang tatanungin, hindi na raw dapat gawing komplikado ang binalot recipes. Dahil ang kanyang simpleng buro na ibinalot sa mustasa, panalo ng pampagana. Matapos linisin ang dalag, kailangan alisin mo yung mga dugo-dugong yan. Kasi pag hindi mo naalis yan, babaho yung buro.
tinimplahan ng asin. Pinagpatong-patong ang kanin at isda sa palayok Lagyan natin siya ng luya. at tinakpan ng dahon ng saging. Ngayon po, iiwanan natin ito 5 to 6 days para ma-ferment siya. After 5 to 6 days, ang itsura ng ating buro ay ganito na. Medyo malambot na siya at may konting amoy. Iginisang bawang, sibuyas, kamatis, luya, inihalo ang buro at white wine. Hinalo-halo hanggang madurog ang isda at matuyo. Matapos ang ilang minuto, handa nang ibalot sa dahon ng mustasa. Ang binalot na buro sa mustasa, perfect ka-partner ng pritong hito. Tama yung combination niya, yung gulay at saka yung buro ng isda. Isang ulam na talaga. Ngunit hindi lang sa mga lutong ulam madalas gamitin ang mga pambalot na dahon. Sa mga katutubong banaw, dito sa Dagyoman sa Abra, ginagawa itong pambalot ng kanilang panghimagas. At ang ginagamit nilang pambalot, bulaklak ng baniggalaw, isang uri ng pitcher plant. Dahil sa hugis nito, tila nasasalo ang ilalagay ng mga rekado. Si Malayan, inaakyat parawang bundok para lang makakuha nito. Madalas daw kasing sa mga kabundukan lamang makikita ang bulaklak ng baniggalaw, kung hindi sa matalahib na lugar, sa batuhan. At sutuon, nayog naon. Kalingan na, mapiyaan tuon. Ang kapatid niyang si Daisy ang siyang nagluluto ng patupat sa baniggalaw. Pinakuluan sa kawali ang gata ng nyog. Sunod na nilagyan ng asukal, asin at malagkit na kanin at puspusang hinalo hanggang naluto. Sisilid na natin dito sa baniggalaw, ditong naluto na malagkit. At inilaga. Ayun, pag ilalagay doon yung hindi pinapasok ng tubig at hindi magbago yung lasa ng malagkit. Naimas, ito'y deket medtoy. Ito'y luto medtoy Dagyuman. Kung may patupat ang mga taga-norte, pambato naman ang Tabaco City sa Albay, ang pinuso, isang uri ng kakanin na pinalamanan ng karne at itlog na maalat. Binasa muna ng tubig ang malagkit na bigas. Inilatag ito sa dahon ng saging. Nilagyan ng nalutong karne ng baboy, itlog na maalat, chorizo, carrots, bawang at sibuyas. Ibinalot sa dahon at tinalian ng lubid na abaka. Pinakuluan hanggang naluto. Ito pong pinuso, malalaman po ito pag luto na, lulubog na po siya sa tubig. Pag hindi pa po luto, nakalitaw pa po siya. Dati po, yung tatay ko at saka yung mga kaibigan niya, yun po ang binabaon nila noon panahon ng hapon dahil pwede po kainin na wala ng ulam. Tama-tama yung luto, yung malagkit. Sa mga pagkaing binalot, marami tayong mapagpipilian. Buksan lang at siguradong inyong maiibigan. Ito ang tambalang sinusubaybayan ngayon ng sambayanan dahil sa mga bagong patakaran na gusto nilang pairalin sa kanilang lungsod. Hindi bale na kung sino ang tamaan, si Mayor Erap Estrada at si Vice Mayor Isko Moreno. Hindi ito ang syudad para sa mga mahihina ang loob. Kailangan ng tapang ng sikmura at pananampalataya. Napakalayo na ng narating ng lungsod ng Maynila. Mula sa dalisay nitong pinagmulan, Maynila ang mukhang inihaharap ng Pilipinas sa mundo dahil ito ang kapitolyo ng ating bansa. Pero sa paglipas ng panahon, ang mukhang ito naging marusing.
Sa Maynila, masasalamin ang marami sa mga problemang kinakaharap ng ating lipunan. Kahirapan, kakulangan ng kaayusan, at marami pang iba. Sa nakaraang taon, umupo ang mga bagong namumuno sa lungsod. Star-studded ang kanilang tambalan. Si dating Pangulong Erap Estrada na ngayon mayor at si Vice Mayor Isko Moreno. Wala pang isang taon mula nung sila'y naluklok, pero madalas silang nasa balita dahil na rin sa mga kontrobersyal nilang hakbang. Una silang naghigpit sa mga bus para raw maibsan ang traffic. Sumunod naman ang mga truck. Kahit nagpakita rin ng tapang ang mga driver at operator. Ito naman sumunod muna kayo. Bakit tapos pag nakita natin hindi epektibo, di ba baguhin natin? Hindi kami papayag sa mga ganyan dahil unang-una, gabi na kami babiyahe, gabi na rin kami makakabalik kinabukasan. Nandito sa Maynila, ang pinaka-busing pier sa buong Pilipinas. Hindi po pwedeng mawala ang truck dito. Hindi kami namamasyal para bawalan kami rito. Ang kontrobersyal na tambalang Mayor Erap at Vice Mayor Isko ng Maynila. Kinamusta ko sa pamamagitan ng isang interview with a twist. Mayor, Vice, salamat po sa interview na ito. Pero gusto daw ho nila yung interview natin tungkol sa mga maiinit na issue sa Maynila. May konting twist para daw medyo may pang-gimmick konti. May kalandahulaan kayong word, pero very relevant naman po. Parang sa sa Pinoy henyo ng Itbulaga. Okay lang po? Okay. Okay. Para sa first word, si Mayor ang dapat sana magbibigay ng clue at si Vice ang huhula nito. Kaya lang. Ayan, truck. Nahulaan ko na. Nahulaan na. Dapat, sir, tatanungin niya kayo. Oo. Sige nga, demo, Vice. Tao ba to? Tinatanong po kayo, tao ba ito? Hindi, truck yan eh. Wala na tayo, sabog na. Yun ang twist. Mayor, yan, issue yan sa inyo ngayon, truck. Bakit daw ho ba kailangan limitahan yung pagtakbo ng mga truck sa Maynila? Makakabuti siya nakakarami. Dahil kawawa maraming tao, mga kamukha ng estudyante, nahuhuli sa klase, mga empleyado, papasok sa opisina, nahuhuli. Pag uwi naman, halos gabi na dumadating sa kanilang mga bahay. Vice, paano yan? Ang tingin ho sa inyo, kontrabida ng mga trucker tsaka mga driver. Sinasabi pa kayo, neck-neck nyo. Neck-neck nyo. Kasi kaya natin nasabi yun, dahil pumunta sila kay Pangulong Mayor Erap, nakiusap sila, tapos present nila yung kanilang hinaing. Pinagbigyan sila. Then after nung pinagbigyan sila, nag-rally pa rin sila. So ano nangyayari? Aba, para bang usapang bata na to? Di ba pag usapang bata, neck-neck mo? Parang wala nang pinatutunguhan. Mayor, kayo po, hindi ho kayo na, may sinasabi rin ho na naapektuhan yung ekonomiya dahil yung port, yung pier po ng Maynila, yung paglabas ng mga kargamento, yung delivery ng goods, naapektuhan. Wala, nagsabi nung naapekto ng ekonomiya, yung mga ipapalakad ng Port Authority. Hindi naman maka-apekto dahil pinayagan namin lahat yung mga truck na may laman ng goods. Pwedeng lumabas na hindi naman sila, they're free. So, bakit ma-apekto ng kanilang negosyo? Kami, ginagawa namin to para sa kabubuti na nakakarami. Kaya intindihin nyo naman yung ibang tao, hindi lang yung sarili nyo. Inintindi nyo. Nasasanay lang ho kayo magsuot ng fatigue pagka may problema. Nung bus, di ba yung mga bus yung una yung nakasagupa, naka-fatigue kayo. Nung truck naman, naka-fatigue uli kayo. Ano ba meron ho sa fatigue nyo na yun? Yan ang simbolo na hindi ako ata sa laban.
Napakita ko sa kanila. Kahit na nung ako'y Pangulo, nung medyo mabigat ang laban, lalaban na sa gobyerno ba, nagpatig na rin ako. Yan ang simbolo ko na ako'y nakahandang lumaban. Para sa second word, si Mayor ang huhula at si Vice ang magbibigay ng clue. Hula niyo yung word, so huwag niyo sisilipin, sir, ah. Ano ba ito? Helmet? Helmet po yan, huwag na isuot. Hindi na kayo magandang lalaki nun pag pinasuot namin yan. Mukha kayong riding in tandem. Riding in tandem. Ano ba ito? Liwanag o dilim? Pwede. Tao ba ito? O bagay o pagkain? Bagay. O dali, tanungin niyo pa po para mahulaan niyo. Tanungin niyo pa ho si Vice. Ay, natanong ko na lahat eh. Ano mo ba? Nasa bahay ba to o kalsada? Ganun po. Nasa bahay ba ito? Nasa kalsada o? Nasa kalsada. Dalawang bagay na ito eh. Bus o truck? Tapos na yung truck, sir eh. Pwede. Ano pa? Pwede. Pwede. Sige pa, hula pa po. Padyak. Kulang ng gulong eh. Ano pa, sir? Jeep. Jeep! Jeep ni Erap, di ba? Ayan, tama, sir. Ayan, no? O, Mayor, bakit yung bus, di ba, nilimitahan, yung truck, nilimitahan, yung mga jeep daw po ba, lilimitahan din? Pag-aaral namin. Kasi lukuan pinag-aaral namin at saka itong mga tricycle, at saka itong padyak-padyak. Kaso yung jeep daw ho, parang political symbol nyo yun di ba? Jeep ni Erap. No. Pero wala silang maasahang concession sa inyo, pantay-pantay wala. ho. Pantay-pantay. Kahit mga kamag-anak ko, yung pupunta sa City Hall Kalimitan po, yung mga nagtatambalang mayor, vice mayor, okay sila the first few years. Hanggang pagpapalapit na po yung election, medyo naghihiwalay ng landas. Hindi ho kaya kayo mapaganon din daw po? Well, dala yan ng intriga eh. Katulad din nangyari sa akin, biktima ako ng intriga ng nakarang administrasyon. Lagi sinasabi, tatakbo ko mayor, tatakbo ko mayor. Wala namang question yun eh. Gusto ko rin naman yun. Kaya the question is, kailan? 39 years old lang ako eh. Pero yung pangarap ng mga tagalungsod ng Maynila, na mga mahihirap, na nakikita lang may pag-asa sa liderato ni Erap, then so be it. I can wait. Word number 3. Timer starts now. Tao. Bagay. Tao. Halaman. Lugar. Pwede. City Hall. Ayun, galing naman nila. Inisip mo agad eh. Lugar eh. Ang dami kasi laging tao sa Maynila. Hindi ho kayo, pagpasok nyo sa umaga, hindi ho kayo na wiwindang. Mabuti nga nakikita ko yung mga diferensya eh. Tsaka ang dilim mo na City Hall dati. Lumang building. Yung mayor madilim eh. Wala daw po kayong pera. Wala pong pera ang Manila City Hall. Totoo ba yun? Yun ang naman ako eh. Bankrupt city. May utang sa Meralco ng 613 million na hindi nababayaran. Pumunta nga sa akin yung presidente ng Meralco. Pinakita sa akin at parang nag-insinuate na baka maputulan kami ng kuryente. Hindi ko naman kasalanan to. Huwag yun naman kami puputulan. Hindi kami pagkakataon na makabayad. Paano ho kaya maibabalik yung the glory days of Manila? Because there's so much history and so much soul sa syudad pong ito. Kaya nga, napilitan akong kumandidato dahil naawa ako sa Luzon ng Maynila. Bagamat sa San Juan ako lumaki, pero dito ako sa Maynila, sinilang. Kaya unti-unti, babalik natin yung dating sigla ng Maynila. Gagawa tayo lahat ng mga proyekto na maibalik talaga yung sinasabing Pearl of the Orient ay pagmamalaki ng bawat Pilipino. That's all my wish. Wala na naman ba eh. Nakapaglingkod na ako. Sabi nga, ex-movie actor, ex-mayor, ex-senator, ex-vice president, ex-president, ang dami ex, ex-convict pa. Oo, di ba? Ang daming ex. Hindi nyo ba iniisip na pasubo yata ako? Bakit ko ba napasok pa ito? Ba't ko pa nabalikan tong trabahong to? Hindi ko kayo nagkakaroon ng gano'ng ano? Ma'am Jessica.
Totoo yan siya. Totoo yan. Sinabi mo. Alam mo naman, siyempre, so much is expected from us. Well, I cannot introduce any project. Any project boils down to funding, di ba? Maswerte kami na mayroong mga private sector na sumasama dito sa sinasabing public-private participation. Sa politika nga ho, kayong tambalan na tinututukan ng napakarami. Tsaka pagpagandahan daw po ng pagkalalaki. Inaamin ko naman ngayon dahil mas pogi si Vice dahil bata siya. Pero nung araw, mahirapan siya sa akin. Mayor, ano naman daw ngayon? Pogi secrets nyo. Ba't payat ho kayo? Totoo raw ho ba na nagpa-stem cell kayo? Totoo yan. Talaga ho? Bakit ho? Siyempre, nagkakaedad tayo. Hindi ka namang inaamin ko naman yun. Masyadong lumayo ako kay Vice Ano ho yung tinurok sa inyo mula ho sa LAMB, Tupac? At sa Germany. Kumusta ho? Effective ho? Nag-work ho ba sa inyo? Very effective. Anong nabago? Gumang katawan ko, lahat. Pero wala ho kayong kulubot eh. Oo, hindi naman ako pious living. Ano yun? Hindi ako pious living. Ano yung pious living? Pious ng pious. Pious living. Nagbulag-bulagan ka, na ipagpatuloy ay illegal gambling, ikaw naman ang madidemanda. Magkakaayos pa daw ho ba kayo ni Mayor Lim kahit po sa inyo too much water under the bridge? Sobra hong nagkapalitan ng masasakit na salita nung nakaraang eleksyon. Sino na-aresto for plunder on complaint of Governor Chavit? This is the truth. Mr. President, kayo ba ito? Ako, hindi ako magsalitang masakit sa kanya. Alam mo naman tayo, sumusunod tayo sa ating dasalin. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. At siyempre, nabasa ko rin yung Mahatma Gandhi, yung quotation niya. The weak cannot forgive, but forgiveness is the attribute of the strong. Di ba? English yan, ha? Vice kayo, paano daw ba yun? Magkakasundo pa ba kayo ni former Mayor Lim? As a person, yung individuals, yes, bakit hindi? Sino ba naman ako? At para sa final at fourth word, si Mayor uli ang huhula at si Vice ang magbibigay ng clue. Liwanag o dilim? Maliwanag yan. Maliwanag yan nung lumabas sa mundong ibabaw. Tao? Tao, opo. Tao? Opo. Politiko? Opo. Alam ko na yan. Yata ang pinalitan ko no? Hindi po. Hindi? Hindi po. Mabuti po yan. Mabuti yan. Malayo pala. Babae, lalaki? Lalaki po. Lalaki. Mahirapan kayo pag babae, no? Malapit ba sa akin? Opo. Ba? Baka si PJ. Buhay ba? Buhay. Buhay pa po. Buhay. Opo, buhay pa. Close sa inyo. Malapit po sa inyo. Hindi kami humihinga. Kamag-anak ko? Opo. Bukas Jingo yan. Tatakbo nga ho ba siya for Vice President? Hindi pa sinasabi sa akin pero sabi po yata ni Senator Nancy Binay kahapon, parang nasa forefront daw siya, nakatandem ni VP Binay. Nasa kanya yan. Yung ganyang pagkakandidato malayo pa Pwedeng siya makuha, pwedeng hindi siya makuha. Depends. President Mayor Estrada, earlier this week parang lumutang ho yung pangalan ni Jinggoy na siya daw ang susunod niyong mayor. May malabo yun. Malabo yun. Malabong-malabo. Ako nagsasabi. Ano pong reaction niyo pagka binabanggit po si Senator Jinggoy dun sa mga pork barrel scam hearing po ngayon sa Senado? Siyempre nasasaktan ako, pero at the same time, I experienced that. Yung trial by publicity. Pumunta ho ba sa inyo si Senator Jinggoy? Umiyak ho ba sa inyo nung
dahil sa mga pinagdaraan. Di ba ho ang anak, pagka nagkakaroon ng problema, ang instinct natin to go to our parents, magsusumbong tayo, doon tayo maghihinga ng sama ng loob. Dumaan ho ba si Senator Jinggoy at kayo sa ganyan? Wala kang kasalanan, you can defend yourself. Sabi ko sa kanya. Malakas naman ang loob niya. At sinabi ko siya, yung nangyayari sa inyo ngayon, ginawa sa akin yan. Talagang gano'n. Like father, like son. Baka maging vice president ka siya. Sa kabila ng mga kontrobersya, ang kanilang mga kamay na bakal, ang siya nga kayang magpapabago sa takbo ng syudad para maibalik ang dati nitong Gloria.